inoperate ang kaligtasan. Amen. That's why Great Commission is very expensive operation. Kaya pala 12 lang ang kinuha ni Jesus Christ kasi alam ni Jesus Christ na napakahirap pagdating sa Great Commission. Amen? And danger ang discipleship pag wala kang pangarap sa disciple mo. Dahil nung hindi mo pa dinidisciple yan, sumusunod sa iyo yan. Opo, pastor. Opo, pastor. Nung natuto na yan, kalaban mo na yan. Sasabihin niya siya, oh, mali na si pastor. Kaya nung nakita ko yan, sa tagal ko ng pastor, dahil simula pagkabata, anak na ako ng pastor. Ang alam ko ang buhay ng pastor. Amen? Nakita ko yung habang kailan namin, nakita ko yung wreck namin, nakita ko yung buhay ng pastor, and I said to my son, I don't want to become a pastor. Pero ulit to God, tinawag ko rin ako ng pastor. Pero sasabihin ko, babaguhin ko ang mukha ng mga pastor. Amen? That's why nung lumabas ako sa Bible school, ang una kong minahal hindi yung sarili ko. Ang minahal ko mga pastor. At mula nung lumabas ako sa Bible school, ako'y nangarap. Pero hindi ko alam kung saan patungo yung pangarap na yun. Gusto ko maging mayaman, gusto ko maging milyonaryo tulad ni Manny Pacquiao, at lahat ng pastor na walang sasakyan, bibigyan ko ng sasakyan. Isang pangarap na nagsimula na nag-apoy sa aking puso. Amen? Amen. Kasi alam ko buhay ng pastor, pag kumakanta yan ng Jehovah Jireh, mahirap income. Tama? Pag celebrate Jesus, celebrate, mataas ang income ng simbahan. Siguro, sa lahat ng mga anak ng pastor ako, ang pinaka-pilyon. Bakit po? Kasi, meron ako isang salita na ayaw ko marinig sa mga member. Yung salitang anak ka pa naman ng pastor. Kasi bakit po? Kasi kami mga anak ng pastor, kami yung mga sugatan sa loob ng simbahan. Kasi kami ang nakakita ng lahat ng situation ng aming ama. Normal kami, ng mga bata. Hindi kami abnormal. That's why nung nag-aral ako ng Bible school, sinabi ko talaga sa sarili ko, pag lalabas ako ng Bible school, hindi ako mahirap na pastor. Natulad na sinasabi ng mga teacher ko, pag gusot-gusot ang tsinelas mo, sa mukha mo, pangit, gusto mo ng buhok mo, malapit ka kay Lord. Kaya tingin ko kay Lord, mahirap na Diyos. Kaya doon sa loob ng Bible school, nagtinegosyo ako. Nagtitinda ko ng balot sa umaga, balot sa hapon, balot sa gabi. Alam ng asawa ko yan. Kaya magaling ako magtinda ng balot. Bakit? Nung nagkaroon matinding panig sa Bible School, nag-Robin Hood ako, nilakawat ko ang kantin, lahat ng mga estudyante binigyan ko ng pagkain. Ayaw kami pautangin ng kantiner. Pautang po. Magpapastor pa naman kayo, utang kayo ng utang. Ay, wala na nga pagkain sa loob ng Bible School. Umiiyak na yung mga estudyante. Nung gabi, ninakawat ko lahat ng kantin. Boss, lahat ng pagkain. Tapos lahat ng mga estudyante, sige, para makatuloy na kayo sa pag-aaral. Suspended ako ng 6 na buwan. Nahuli kasi hindi namigay ng pagkain. Okay? So, gusto ko sumurvive. But that's why, ang ganda ng topic ko yun eh. Okay? Yung salita ni Kendrick, the fire in our hearts, naranasan ko to eh. Kasi lang itong apoy na to, pag hindi mo siya na-address ng tama, pwede ito rin ang papahamak sa'yo. Amen? Amen? Amen. Dalawa kasi yung pwede i-produce ng apoy. Gawin kang ginto at gawin kang abo. That's why pag hindi mo to, pag itong init na to, hindi mo to makontain, pwede ka nitong ipahamak. Pero pag pinakamatindi, pwede ka rin itong gawing dalisay. Kaya nung nagpapastor ako, uminit ako ng uminit. Kaya tawag ko sa inyo ngayon, kamusta ka na kaya? Kaya gusto ko sabihin sa inyo ngayon, mga kapatid, sabihin ko sa inyo katabi, on fire ka ba? Ka na ba? Kaya kalapit ko, on fire ka na ba? Pwede ba? Hawakan yun eh. Baka mainit na yan. Baka yun lang iinit, laklat yan. Kaya nakakasuka mo. On fire ka ba? Kasi naramdaman ko ito kapatid. Tanong ko, sino mga uminit sa paglilingkod sa Diyos? Amen. Amen. Yung iba tumatakas pa para pumunta sa paglilingkod sa Panginoon. Marami akong nakilala mga pastor ng ispan na mga gawain. You know, mula nung ako po nag-international teams, naikot ko na ang buong Pilipinas sa mobilization. Grabe yung init ng Pastor JM. Amen? At nakita ko, sabi ko, may kalaban ako sa mobilization. Ang kalaban ko yung asawa ko.
Kasi sabi niya sa akin, saan ka na naman punta? Hindi, pupuntahan ko yung pastor doon kasi nakita ko yung simbahan, bagsak. Na naman, kakarating mo lang, aalis ka na naman. Aalis linggo-linggo. Pupunta ko sa mga churches, kinakausap ko yung mga pastor, sinasabi ko sila, mga pastor, gising kayo, meron akong natakpan, na kapag kayo ay sumama sa akin, magbabago ang buhay nyo. Ang problema, pag uwi ko ng bahay, sasabihin ng asawa ko, damit mo na yan, makikita mo sa labas na yan. Kaya sabi ko, may balakid sa labanan. So ginawa ko, in-encourage ko yung asawa ko, mag-access one ka. Pwede sa kanya, access one. E di, sumama sa akin, access one kami. Pagdating doon sa access one, pagtapos ng access one, sinamahan ko pa, layo, San Pablo Laguna pa. From Cambuyaw to San Pablo. Pagdating sabi ko sa kanya, kamusta? Wala naman ako natutunan. Takot problema ko. Wala daw siya natutunan. Alam niyo, 2 beses ako nagbayad ng access one. Dahil wala natutunan, sabi ko sa kanya, may isa pang access one. At ka ulit. So, nag-seminar siya. Na ako, ito na. Nung nag-seminar na yung asawa ko, umiinit na ngayon siya. Ang sagot sa akin, saan niya access to? Nung una ako pinipigilan niya, ngayon siya pinipigilan ko. Makaalis ka naman, alis ka na naman. Nakapunta mo lang ng Thailand, pupunta ka na naman ng Cambodia. Mainit na mainit. Amen? Why? Powerful. And to God. So alam niyo ba, ang kwento ko, simple lang. Simple lang. Simple, hindi po ako mayamang pastor. Dito lang naman ako nagsimula sa kabundukan ng mga yan. Amen? Ako ang kauna-unahang pastor na nagbahag. At sa lahat ng mangyan, ako may pinakamaputing puwet. Pag lumakad ako noon, hiyak-hiyak ako kasi nakabahag ako eh. Sabi ng mangyan sa akin, Pastor, ang pangit ng puwet mo. Sabi ko sa kanya, mas maputi pa ang puwet ko sa'yo eh. Sabi niya, hindi ganyan maglakad. Kailangan pala na sulat ng konti. Yes! I served in Mangyan Tribe for 1 year. At dito ko tinuruan ng Lord. Listen, mga pastor at mga leaders, paano ako mabubuhay sa church na yan na 500 pesos ang allowance ko every month? Iniwan ko yung mega church, iniwan ko yung malaking organization ko, pumunta ko ng mundo, doon sa church na pinagalingan ko, 60,000 a month ako ang budget ko, tapos lumipat ako ng mga na 500 pesos. At dito ko tinuruan ng Lord, yun pala preparation to ng Lord sa akin, going to global mission. Alam niyo kung bakit? Nakita ko ang beauty ng Great Commission. Listen, at dito ko nag-apoy. Ang beauty pala ng Great Commission, hindi gawing converts papunta sa loob ng simbahan. Although maganda yun, dadaming membro mo. Bakit? Parang puputol-putol. Okay. So, check. Yan. Ang beauty pala ng Great Commission, okay na? Okay na? Okay na. Okay. Yes, okay. Ang beauty pala ng Great Commission, hindi yung dalhin mo sila sa loob ng church lang. Ang beauty, kasi paano ko dadalhin yung mga mangyan sa loob ng simbahan? Sige, isipin nyo nga. Pag tinuruan ko sila ng Biblia, may intindihan ba nila? Sabi ko, sambahin natin ng Lord. Eh, hindi ko lang alam yung mga yun eh. Ni ang mga babae, walang bra. Paano ko mag-difference? Linggo, lahat nakaupo pa ng mga bra. Imagine, isipin niyo. Diba? Baka mamaya nakapikit na ako sa sabi ni Lord. Tapos ang gulat ko, Jesus Christ nila. Imagine, tapos yung mga lalaki walang suot. Paano ko sila papabuhin? Sabi ko sa Lord, paano ko mag-i-start dito? At dito, pinakapoy ng Great Commission because tinuruan ako ng Lord sa na Great Commission is an operation of transformation. Wow! Amen. Ang unang mission na ginawa ko, lahat ng babae tinuruan ko magsuot ng bra. Pumunta ako ng bayan, nanguha ako ng mga product sa patindahan, dinala ko ng bundok, pagdating doon, sabi ko, lahat ng babae, pila. Sabi ko, tatakpan natin na yan. Ang problema, hindi nila alam kung paano suotin. Sino mo nagsusuot? Ako muna. So, ako nag-demonstrate. Ganito suot
natuto na sila. Oh, glory to God. Di ba? Sunod naman yung mga lalaki. Tinuruan ko paano mag-short. Di ba? Tinuruan ko paano mag-toothbrush. Amen? Kasi na pinaluluwa ko na. Luwa. Wala na pasto. Nanulog ka na. Matamis. Wala na. At the time, hindi ko alam, tinitraining pala ako ng Lord dito. At naman ang huli, sabi ko, Lord, okay na, naka-base na sila, maayos na sila. Mas kada punta ko, yung 500 na allowance ko, binibili ko pa ng pagkain, papunta sa kanila. Hanggang dumating sa Lord, sabi ng Lord, that's why. Ang purpose kaya ka naging pastor, kaya naging pastor ka, because you are carrier of transformation. Amen. Kaya ginawa ko, nilagyan ko sila ng pangarap. Darating ang panahon! Pag-rapture, tayo ang una! Amen! Bakit? Nasa bundok tayo. Unang lilipad. Tayo ang una! Unang lilipad. Tayo mga bata! Tapos ang kabata, sinabi ko, magiging teacher ka. Magiging doktor ka. Opo, ikaw, magiging professional ka. Yung binanggit ko na after 20 years! Hallelujah. After 20 years, nakarinig ako ng mga balita. Yung mga batang tinuturuan ko ngayon, mga teacher na, coast guard na, sundalo na, mga professional na. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya ang pagpunta sa global mission is to operate the field. Malupit si Jesus Christ. Nung makita niyo yung mga painted, yung mga hopeless, hindi niya sinabi, go to unbelievers. Walang sinabi doon. Ang tawag ni Jesus Christ sa kanila, the harvest is plenteous. Amen. Kaya ang harvest mo, Cambodia. Ang harvest mo, Canada. Mga bansa, harvest ang tingin ni Jesus Christ. Hindi niya sinabing, mga unbeliever yan, mga loko-loko yan, mga paldemonyo yung mga yan. Walang sinabi gano'n. Ang tingin ni Jesus Christ sa mga prostitute harvest. Ang tingin ni Jesus Christ sa mga unbeliever harvest. Amen? Gano'n ang tingin ni Jesus Christ na ganda. Okay, mahaba ko. At kung napunta ko ng international teams, yan po, nag-access 1 ako. Okay na. Nagbayad po ako ng 1,000 dyan. Alam mo ba, nung nag-access 1 ako, na-set up po ako. Kasi yung nag-invite sa akin, sabi sa akin, may training mission. Ako, ang dami ko ng trainings. Galing ako ng Foursquare. Ay, halos sa mga discipleship namin, puro training, may maraming certificate. Nung nilagay ko sa dingding, halos buong dingding mapuno na. Sabi, hindi pumunta ka. So si Pastor GM napilitan. Pagdating doon, may bayad pa pala 1,000. Hallelujah. Ay, nung time niyan, pioneering kami ni Pastor Joyce. Meron kami 3 hektaryang lupa. Ang pangalan lupa, Divine Life Cemetery. Yung pang simbahan namin. 30 ng membro. Wala pang pangalan ng simbahan namin. Ang pangalan namin, Divine Cemetery Church. Amen? Kaya pag prayer meeting, wala kong ma-attend. Bakit? Takot ang mga membro pumunta ng gabi. 100 na nakalitin, 13 buhay, ang ginagamit namin ng building na maliit. Nagpiprinsa ko sa akin, we are alive! Active! Hallelujah! Para hindi maniwala yung mga members sa akin na gano'n sinasabi ko. Okay? By the way, ngunit tuloy, ang teacher ko si Pastor Genesis. Nung nagsasalita si Pastor Genesis, happy. Nakaupo ko sa likod, hindi ako interested sa training. Bakit merong pangungusap ang Lord sa akin that time? Na parang merong revolution na nangyayari sa puso ko. Amen? Yeah. Na yung revolution yun, na nangyayari sa heart ko, hindi ko maintindihan. Lord, magre-response ba ako dito? Hindi. Bakit? Wala akong pera eh. Pioneering ako. Ang income namin, 120 pesos. Yung asawa ko pa, naglalakot pa yan sa mga palengke. Kaya nung pinagpala ko ng Lord, pinaalis ko siya doon, parang yung beauty naman niya mabalik sa dami. Amen? Kaya, may revolution na nangyari sa akin. Sabi ng Lord sa akin, I call you to the global mission. Hindi ko maintindihan. Sabi, pupunta ko ng global mission, 13 membro ko. Nasa cemetery yung simbahan namin. Naniniwala ba ako doon? So, madalit salita, nag-response ako kasi may init eh. May apoy. Amen? Amen. Mahirap kalabanin ang apoy ng banal na espiritu. So, may gumawa ng
darating din ang time, kasi lumilipad ang aeroplano, malapit ko sa bundok, halos maabot lang namin. Sabi mo, darating ang time, makakasakay din ako sa aeroplano yan. Way back 2007, dinidig ng Diyos ng 2019. Amen. Kaya nung pagsakay ko sa Cebu Pacific, hinalikan ko talaga. Grabe. Totoo yan. Totoo. Hindi po ako nagbibiro. Hinalikan ko talaga. Hindi ako makapaniwala na sasakay ng plano. Kaya yung mga leader ko, nung dinala ko sila sa global, sabi ko, hahali kayo ha. Pati, totoo yan. Pati yung asawa ko, pinahali ko rin. Aba, bakit? Hinalikan ko eh. At mula nung hinalikan ko ang aeroplano, hanggang ngayon, hindi tumitigil ako lumipad kung sasama. Amen? So, glory to God. Ayan. After ng Access 2, sinachallenge ko kayo, huwag kayong hihinto. Marami pumatin sa international team hanggang Access 2 lang. Pagtapos wala nang nangyari. After Access 2, every great dream begins with a dreamer. Nung naririnig ko yung mga misyonary na tumatayo, nangangarap din ako. Darating ang panahon. Meron ding bansang inibigay ang Lord sa atin. Amazing si Lord. Tapos, doon sa Facebook ko, may nag-pop up. Almost 1 month ko na hindi nababasa yung kanyang letter. Ang haba-haba, nobela. Ako, si Rachel Smith, taga New Zealand. Nanonood ako ng Prayer Connect mo every araw-araw. Blah, blah, blah. Kuninto na yata ang buhay, pati yung mga sikreto niya, kuninto na lahat doon. Tapos, pagdating doon sa dulo, sabi niya, hu. Ang ganun eh. Kasi umiiyak, tapos may emoji pa. Hu. Pwede mo ba akong tulungan makabalik kay Lord? So, nireplyan ko siya. Sabi ko, pwede ba tayo mag-Zoom? Medyo social na ako ng content. Kasi time ng pandemic yun. Sabi niya, sige po, pagbukas ko ng Zoom, wala siyang ginawa doon sa Zoom. Umiyak. Piniyak ako na nakatingin ako sa kanya. Pagtapos niya, sabi ko, okay ka na? Sabi niya sa akin, opo. O sige, bye-bye, pag-pray mo na kita, bukas, usap tayo. Kinabukas, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, sige, disciple kita. Dinisciple ko po siya ng almost 6 months ng pandemic na. Tapos ang bandang huli, after ma-disciple, mainit na siya. Nagkakaroon na siya ng mga Zoom Bible study. Mainit na siya. Tapos, nung kami nag-kausap, ako naman ang umiyak sa kanya. Pastor, bakit umiyak ka? Sabi ko, kasi nung time yun, na-hospital ako. Mamamatay na ako. Yung pangarap ko sa mga pastor, hindi ko pa matupad. Ano ba pangarap ko, pastor? Gusto ko magtayo ng isang foundation sa Pilipinas. Ang problema, sabi ng SEC, kailangan ng 1 million sa bangko, wala kang 1 million. Tinawanan ako. Sabi niya, he. Bakit? Ba't tumawa to? Sabi niya, dito sa New Zealand, isang araw lang na, registered ka na. Nabuhayan ako ng loob. Sabi ko talaga, sabi ko, may pangarap ako, sinabi ko na sa kanya yung pangarap ko. And glory to God, nabuhay at na-create si iConnect Ministry New Zealand. Amen? At kung papasinin ninyo, hindi po ako nagpahinga sa international teams. Kaya sabi ko sa katabi, huwag ka magpahinga. Sabi mo, tuloy-tuloy ka. Amen? Ay gusto mong lumipad. Ang problema, hinto ka ng hinto. Kalabitin mo, tuloy-tuloy ka. Imagine that, when I enter international teams, Philippines, nakita niyo, ilang bansa yan, tuloy-tuloy yan, mobilization, pag-uwi ng Pilipinas, mobilize, pagpunta ng iba't ibang bansa, nagdadala kami ng mga misyonary, naglalagay kami ng mga misyonary, nagpapaalis kami ng mga misyonary. Amen? At ang daming na buhay. At tinito ka sa sarili ko noon, ano ba ito pinagagawa ko nito? Ano bandang huli, iniiwanan na namin yung mga bata, kayo yung mga anak ko, ang sabi sa amin, pag uwi namin ng bahay, sana naman po ang sunod yung punta. Nasalang sila, kaya ginawa namin sa kanila, sinama na rin namin sila. At kayo yung anak ng babae ng pakanta dito. Amen? Kasama ko na siya kayo. So, glory to God. Ganyan po yung nangyari sa atin. Amen? Tuloy-tuloy po ang Pablo. Sa Matthew 15, Matthew chapter 5, verse 14 to 16, sabi niya, your lives light up,
the Word. Amen? Alam niyo po, Jesus Christ never built a name of religion, right? Wala siyang tinanong relihiyon. Amen? Pero meron siyang tinatag na misyon. Ang purpose ni Jesus Christ, kaya siya nag-build ng disciple, is to send the disciple in the mission field. Right? Amen? Kaya kung papansinin natin si Jesus Christ, very specific yung kanyang ginawa. Ito ang pinakamatindi, yung favorite ko sa lahat. Alam niyo, yung Matthew chapter 5 niya, tinuro niya lahat dyan ng mga lifestyle ng isang tunay na Christian and born again. Kaya ka pala naligtas, sabihin mo sa katabi, naligtas ka. Para ikaw ay magliwanag. Amen? Kaya sabi niya, three characteristic of fire in our hearts. Amen? Gusto ko itong i-absorb niyo. So number one, sabi niya, your lives light up the world. Hindi sinabi, your life light out your barangay. Ang purpose ng kaligtasan mo, kapatid, ay para magliwanag ka sa buong mundo. Kaya yung liwanag na inilagay ng Diyos sa'yo ay hindi lang pang Pilipinas, kundi pang global ka. Amen? Glory to God. So number one, fire illuminates. Saan kayo nakakita ng ilaw na pinabuksan mo walang ilaw? Okay? Kaya yung mga ilaw na patay sindi, mga musician yan. Yung mga napukulay-pula, nag-green, yan, sina Pastor Romilian, yung mga musician. Imagine natin, iba't mataas yung ilaw. Meron namang ilaw na napakalawak. Yun yung mga leaders. Pero may mga ilaw na maliliit lang. And that is the workers inside the church. Ibang klase si Jesus Christ. Sabi niya kay Peter, upon this rock, I will build my church. And we are the church. Amen? At ang destination ng church is global. Pambihira. 40 years ka na lang. 40 years ka pa lang, nandiyan ka pa rin sa Pilipinas. Alam niyo po, marami akong mga pastor na mga disciple going to global. And lahat sila successful na. Sabi ko naman sa akin, pag ako pumunta na ibang bansa, pastor, sukatan niyo kinilas mo ha, sinukatan ko naman, binigay ko sa kanya. Glory to God, tatlong balik na siya hanggang ngayon sa Papas. Amen? Marami na po tayo na. Glory to God. The Great Commission begins with shining light where darkness is still reign. Kaya huwag mong liwanagan ang may liwanag na. Kalabit mo yung katabi, huwag kang lumiwanag sa may liwanag na. Amen? Ang liwanagan mo, yung mga tao na hindi pa nila alam kung ano ang destination nila. Kasi kahit maliit o malaki yung liwanag na meron ka, ang isang maliit o malaking liwanag, pag nilagay mo sa kadiliman, ma-appreciate ng lahat yan. Amen? Kaya minsan sa tingin, sa totoo lang kayo sa loob ng church, marami magulo. Lalo na yung mga disciple mo, mga matitigas sa ulo. Hallelujah. Ang purpose niyan, sinasabi ng Lord, yung matitigas sa ulo niyan, reset mo na. Hey! Amen? Sino dito yung matitigas sa ulo? Nandito kayo sa Thailand. Amen? Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? Nung nakita na ni Jesus Christ, nagkakagulo yung kanyang mga alagad, nagtatampuhan na. Nakita, sabi ni Lord, halika kayo, akit na ako sa heaven. Pagdating sa amin, sabi niya, ha! Receive the Holy Ghost. After that, nag-scatter ng mga disciples. Amen? Kaya nakita ko yung mga church, yung mga leader ko, diba, napapansin na yung mga mali ko. Dati naman, hindi naman. Tapos meron nang nagsisita sa akin. May sumisita na sa offering. May sumisita pa sa pananalita ko. Lahat, marababantayan na kasi tumalino na sila eh. Kaya ginawa ko, okay, ikaw, punta ka Timor-Leste. O ikaw, punta ka Thailand. O ikaw, punta ka New Zealand. Glory to God. Makalipas sa limang buwan, nagtawagan sa akin, umiyak. Yung bakit? Pastor, namimiss po namin kayo. Ganon. Amen! Ang sarap pakinggan! Pastor, namimiss na po namin kayo. Pwede niyo pa kami dalawin dito. Glory to God! Ganun palang sikreto. Kaya kapag hinog na hinog ng leader mo, huwag mo ikulong sa apat na simbahan, send mo na! Amen! Dalhin mo sa Iraq! Sa
Makita ninyo, babalik at babalik sa inyo yan. At ang pinakamalupit pa, sasabihin sa'yo, nag-deposit na po ako sa account mo, Pastor. Glory to God! Amen? Dati, ikaw yung kumagastos. Alam niyo, hindi na kayo leader ko sa Singapore at Malaysia. Ito, iyak sila eh. Iyak talaga sila nung kumakain kami ng tanghalian. Iyak talaga. Alam niyo kung sinabi nila sa akin, Pastor, dati pangarap mo lang. Kasi sinasabi ko siya, magkakapit tayo ng Singapore, maglalunch tayo ng Malaysia. Nangyari. Amen? Eh, nung naglalunch na kami sa Malaysia, umiiyak kami ng leader. Bakit, alam niyo bakit? Hindi sila makapaniwala. Yung sinasabi ko dati sa kanila. Alam niyo yung ngomo? Kanina? Pabira! Kalaban ko sa buhay yun. Nung nag-IB ako, pag-uwi ko ng church, saan ka napunta? Dami-dami kaluluwa dito sa Pilipinas. O saan ka napunta? Glory to God. Lagi akong binabatikos. Ang pala-prayer ko na kayo. Kunin mo na ito. Ay, ang problema, pag inalaw ko siya, bumang kanya, member sa church. Mawawala mga title ko nito. Kaya ginawa ko sa kanya, mag-seminar ka ng Access 1. Oo. O, nag-seminar ng Access 1. Nag-access to sa Baguio. Pag-uwi namin, iyak-iyak. Bakit? Pupunta ako Timor-Leste. O, di. Pinapunta ko Timor-Leste. Aba na ako nakapunta Timor-Leste. Bumalik. After ng program ng international. Pagdating, nagpapaalam sa akin, long term. Sabi ko, ikaw? Maglo-long term ka? Oo ka. Baka hindi ka tanggapin doon. Totoo to, hindi ako nagbibiro sa inyo. Inaway ko talaga siya. Wow. Ang hirap doon sa Timor-Leste. Hamin ang Diyos, punta ako Timor-Leste. Glory to God, alam niyo, umalis yun. Ni pisong duling, wala akong binigay. Hindi ko hinatid ng airport. Nung una, hinatid ko pa. Yung pangalawa, hindi na talaga. Alam niyo, after 3 months, pinahiya ko na. Kasi after 3 months, nagre-report na siya. Pastor, pahinga ako ng certificate. Ang gagawin ng certificate? May mga estudyante ako mag-graduate na. Doon niya na sinabi sa akin. Doon niya na sinabi sa akin. Kwento, lahat. Pinento niya na sa akin. Tapos sabi niya, nagturo ako magluto ng kwek-kwek. E di tinawag, nag-video ko ako doon sa mga Timorese. Hello, how are you? Hi, what is that? Hek, hek. Hek, hek. Kaya, can you give the phone to Pastora? Can you give the phone to Pastora Jane? Yes. Hindi ko. Ano ba yung tinuturo mo? Hek, hek. Okay. Baguhin mo, sabihin mo, kwek-kwek. So, glory to God. So, the lie to refuse to carry with the hope someone never sees. Akala mo lang wala kang impact. May impact ka. Huwag mo sabihin mo sa sarili mo wala kang dating. May dating ka, kapatid. Amen. Nakita niyo po dito. Nakita niyo puro senior citizen ng karamihan. Amen. May sikreto akong bibitawan sa inyo. Lalo sa mga bata, pagdating sa misyon. Pag may mga kasama kayong senior citizen, hindi kayo magugutom. Amen? Bakit po? Nung nag-mission ako sa Sabah, Malaysia, lahat kasama ko senior citizen, ako tagadala ng mga bag. Taga-alalay. Yung mga maglakad ng mga senior, taga-alalay. Glory to God, yung kakain sila sasabihin nila, nasaan yung anak natin si Jaya? Amen? Sino may katabing sleeper dyan? Alam ka natin lang! Kumalit lang! Kaya, alam mo, yung mga senior citizen pagdating sa immigration, nung una, pumapasok kami, sisigla, tawa yung mga senior. Pagdating sa immigration, bigla nagbabago ng lakad. Sabi ng immigration, sige po, pasok po kayo. Paglapas sa immigration, alam ka nila. Alam niyo po, masaya dito sa international teams. Amen? Kasi dito, kombinasyon ito ng iba't ibang simbahan.
May mga mega church, may mga small church, mga pioneer church, at yung iba, no church. Kung pinasa dito, kaya pa nagpupuri dito, wala pa kailangan dito. May nagtatanong-tanong, kaya di masaya. At tawag ko dyan, mga Pentecostal yan. Okay? Meron naman yung mga gumagano din yan, palakpak, evangelical. Pero yung mga nakatayo na, nakatingin mga seryoso, mga Baptist yan. Okay? Wala pa kayo natin, Lord. Kaya, respeto. Amen? Kaya nagaganda dito, itong pinakamasayang organization. Hindi pinag-uusapan dito, doktrina. Pinag-uusapan dito, liwanag ni Kristo. Palakpakan natin, Lord. Glory to God. Okay, sabi na, shine brightly before others. Ginamit ka. So number 3, fire spreads. Sino nakakita ng apoy? May isang pastor na lumapit sa akin, bakit ako pupunta sa international place na yan? Eh kaya naman namin mag-mobilize. Tatanda ninyo mga pastor. Subukan ninyo magpasilab ng apoy na yun lang ang sinisilaban ninyo. Maniwala ka sa akin, 3 oras magiging abo na yun. Kailangan mo ng another na mga panggatong. Amen? That's why, ang fire, pwede ka ma-burn out. Kaya maraming pasong burn out sa gawain. Bakit? Kasi nga, pag burn out ka na sa gawain, hindi ka na pang Pilipinas. Pag global ka na. Bakit? Sa global naman, hindi mo mahirap eh. O, pumunta kami ng Taiwan. Sino galing ng Taiwan ng nakaraan? Kasi kamay. O, naranasan ko sa Taiwan, walang pagalingan doon. Bakit po? Nung para ko sa sakyan, sabi ko, can you bring us here, our address? Sabi ng Taiwan sa akin, no. Tawag ko na ito, can you bring us? No, ayaw talaga ako pasakayin. Sabi ng Pilipino sa akin, ay mga Mandarin dito, hindi nakakaintindihan ng English. Okay, so para ko. Sakay kami! Isang linggo, walang English! Bibili ng pagkain! Amen! Malakpakan natin ang Lord! Huwag kang matakot kapatid! Amen! Maaaring mahina ang apoy mo ngayon. Mahinang nakakabot ka na ngayon sa maliit na apoy. Pero yung pala sisilab ka sa Cambodia, sisilab ka sa Vietnam, magliliyab ka sa New Zealand, magliliyab ka sa Amerika. Amen? Huwag ka panatili sa sarili mo. Sabi mo dito na ako, no! Hindi kapatid. Ako ba hindi kami makapaniwala sa ginagawa ng Lord sa amin eh. So the Great Commission is not about keeping the gospel. It is about carrying to every nation, tribe, and people. Hello? Pumunta kami ng Vietnam. Kasama ko yung asawa ko. Nag-minister kami dun sa countryside. Yung countryside yung tribal yun ng Vietnam. Ay bakit sinasabihan ako ng Holy Spirit? Maglakad ka sa likod. Naglakad ako sa likod. Sina Pastor Joyce doon sa loob ng church. Paglakad ko na ako, nakita ko yung baboy, kinakatay, wala nang hugas-hugas, diretso na doon sa lutuan. Wala nang hugas yung baboy. May tugo-tugo pa, diretso na sa lutuan. Tapos yung inihain sa amin, sabi sa akin, eat. I'm full. I'm full. Hindi ko sinabi sa asawa ko. So kumain sila. Ako nakatingin. Tapos pagtapos ko, sabi sa akin, ba't hindi ka kumain? Gusto na ko eh. Pero itong banda ko na sinabi ko, pinag-pray ko muna, Lord, salamat sa kagalingan. Pero sabi ko, hindi kumain kasi yung baboy, dugong-dugong, diretso luto, walang hugas-hugas. Okay? Marami kang maranasan na masaya sa misyon. Amen? Alam niyo ang kagalakan natin, hindi talaga yung mag-stay tayo sa loob ng church. Ang kagalakan natin sa mission field. Amen? Because kasama natin yung presence ng Diyos. Sabi ng Bible, sabi na, the joy of the Lord is our strength. Kaya pag inaaway ka rin ng membro mo sa simbahan, iwan mo yan. Punta sa misyon. Kaysa naman maging maisip pa yung buhay mo. Okay, a fire does not spread is a fire that is dying. Hello? Pag alam mo na hindi ka na effective sa loob ng simbahan mo, hindi ka na pang loob ng simbahan. Pang global ka na. Amen? Yan po ang katotohanan. Kaya, pinisan ko na lang po, panghuli, fire purifies. Amen? Pinupurify na tayo. Alam niyo kung bakit? Aminin na natin, magpakatotoo na tayo, kapatid. Magpakatotoo na tayo. Minsan, nabe-burn out ka na sa gawain, right?
Hindi kalooban ng Lord yun. Kasi ang kalooban ng Lord, progressive, hindi degressive. Amen? Kaya, the Great Commission is fulfilled not only by gifted people, but surrendered, purified disciples who are ready to say, "Here am I, Lord, send me." Amen? Grabe ito. Alam niyo, basagan ito ng pag-uugali. Glory to God. God's refined mind refer to His worldwide vision. Alam niyo, minsan kayo binibigyan ka naman ng dami-dami problema. Kung credit, lahat ng credit, binibigay sa'yo. Kasi sinasabi ng Lord sa'yo, malis ka na ng Pilipinas. Pagpapalain kita sa mga bansang pupuntahan mo. Amen. Imagine that, nung nasa sementeryo ako, hindi ko alam kung paano ako makapagpatayo ng simbahan, kung paano ako bibili ng instrument. Hallelujah, lahat ako nangangarap sa Lord. Laging prayer namin, magkaroon kami ng instrument. Lord, ito ka, hindi nangyari. Bakit kayo mga kapatiran nahihirap? Pero when I start to mobilize global mission, inless kami ng Lord. Amen. Tinan mo sa Malaysia, hindi ko makakalimutan yan. Walang-wala akong pera. Nangaral ako doon sa mall. Lahat ng mga baling doon, kinidap-kidapan ko. Glory to God, pinakain naman nila ako. And I'm fall in love with them, sa mga Muslim. Pero nung palabas na ako, may nakita akong, I think 100 ringgit. Ang ginawa ko, inapakan ko muna. Tingin-tingin ako sa gilid. Dami tumatang tao. Hinihintay ko kung may maghahanap. Walang hahanap. Unti-unti pa nagkamot. Amen? Pag alam ng Diyos pagkakailangan mo. Okay? Kasi nung time din, wala kang pera. Hallelujah! Hindi ko makakalimutan yan. Many times in a mission field, never kaming pinagkulang mag-asawa. Full time kami, wala kaming trabaho. Full time. Kung papansinin mo, pagtingnan mo yung babayaran namin, hallelujah, mahihimatay ka. Para sasabihin mo, I surrender my life to you. Glory to God. Hallelujah. So, diretso natin. Malapit na. Ito po nangyari sa akin. Kwento ko lang dito ng mag-end. Noong nakaraang taon, pumunta po kami New Zealand. 2 beses kami bumalik ng New Zealand. Favor ng Lord. Marami na tayong mga missionary dinala doon. And I experienced yung yelo. Para akong bata, naglakoy-lakoy ako sa iyan. Gano'n. Okay? Experience that. And salamat, may nag-sponsor din sa akin. Yung 5 loaves and 2 fishes. Pastor Charity, thank you. In-sponsor po ako ng NGO ni Pastor Charity, papunta po ng Israel. Glory to God. Na-fall in love ako sa Israel. Kaso lang meron akong salitang binitawan. Alam ng wife yan, pag nakapunta ka ng Israel, Lord, pwede mo na akong kunin. Hindi ko napansin, nakapagsalita ako ng ganun. Tapos, pagkagaling ng Israel, pumunta ako ng Vietnam, kasi marami tayong network sa Vietnam. And nag-reach ako sa Bali, Indonesia. Ito yung nangyari sa akin. Nung nasa New Zealand ako, nag-enjoy ako ng sobra. Nung nasa Israel ako, na-impress ako ng sobra-sobra. Naligo kami ni Pastor, ni Bishop Marlon sa Dead Sea. Pag tumalon ka pa sa Dead Sea, lulutang ka. Huwag ka lang tatalo ng patapa. Kasi malulunod ka. Kailan pa palikod pala. So nag-enjoy kami ng gusta. Kumain kami doon ng tupa, kumain kami ng karne ng maraming klase ng pagkain. Glory to God. Na-repress talaga ako ng sobra. Pagdating naman ang Vietnam na amis ako. Bakit po? Kasi sa Vietnam, kahit hindi ako marunong mag-Ingles, nakakapag-Ingles ako. Amen? How are you? Tomorrow! Glory to God. Meron po ako interpreter. Parang piprint ako sa Vietnam. Grabe. Pero pagdating ko ng Bali, Indonesia, tines ako. Pag uwi ko na po, nakasayaran na ako, pauwi na ng Pilipinas. Naramdaman ko, nakapikit ako, pagbukas na mata ko, namamanid na yung mukha ko. Okay? Sa taas ng aeroplano, naisip ako si Pastor Gay. Pero pinilit ko pa rin, kahit pa kiyang-kiyang. Diba yung passion, fire nandito. Kahit hindi na kaya ng katawan, pinilit ko pa rin. Nag-preach pa rin ako sa kuleta sa kundog. Okay? Kahit pa kiyang-kiyang na. Eh pagtapos ko mag-preach, 3 days after, ito na. Nangyari sa akin. Yan na, may mga therapist na ako, kung ano nang pinagagawa sa akin. Pero alam niyo ba, hindi ko pinansin yan. Basta sabi ko na sa asawa ko, saan bansa tayo sunod pupunta? Eh, sabi ng asawa ko, hindi ka na mapunta ng bansa, pupunta ka ng heaven. Hindi ka exciting yan. Parang hindi ka na mapunta ng bansa, pupunta ka ng heaven. Dahil nangyari, nakatotoo, na-hospital po ako, danger, 50-50, malapit na mamatay.
ng aking nerve. Isinistambay ako ni Pastor Magno sa kanya. Nakamanalis, o kasama ng kusasan. Nandun ako, tina mo, all the rest of my life, lipad ako ng lipad, kung saan ako pupunta, kung sa Pilipinas, gala ng gala. Tapos nandun ako sa bahay. Tama yung sabi ni Pastor Romel, rest. Pero yung rest ko, papunta na talaga ng heaven. Kasi ano kung bakit? The more na nasa bahay ako, the more na mamamatay ako. Hindi ko alam kung bakit. Yung pala, kaya pala ako dinala ng Diyos dyan sa ospital para tumaas ang pananampalataya ko. Alam niyo ginawa ko po mga kapatid sa Panginoon? Nung nasa bahay na ako, nagsasearch ako ng ticket ng aeroplano. Nung may nakita akong mura, nag-book ako ng ticket. Sabi ng asawa ko, ano ginawa mo? May ticket na ako. sabi ko, wala pa siya ticket, papunta na akong Thailand siya, wala pang ticket. Ginawa ko, kahit hirap na hirap ako, pumunta pa rin ako Thailand. Nag-access-1 muna ako. Habang nag-access-1 ako, yung paningin ko doble. Sabi ko, marami ako pa. Si Palmo pala, yung 2, 4, 5, 5 na pala yun. Pero ang tingin ko marami. Access-1 pa rin. Tapos sabi ko, access 2. Lord to God, kasama ko si Pastor Michael Tanay Shani. Nag-access 2 kami ng Thailand. Sabi ko sa Lord, kahit pakiang-kiang, maang mukha, manita mukha, sige lang, tuloy lang. Bakit? Hindi ko ginagawa yun para sa sarili ko. Ginagawa ko yun sa Diyos na tumawag sa akin. Eh sabi ko, pagkakikita na ako hindi ng Panginoon, itutuloy ko ang misyon ito. Glory to God. At nagbukas ang pinto ang Lord sa akin, manatod. Sabi ng Lord sa akin, hindi na pa tapos, nilevel up lang kita. I invited by the fifth hope to mobilize the global mobilization. At nandito ngayon may dalawa. Grabe si Lord. Sabi mo, don't hide. Kasi ano pala dito mo, don't hide. Alam mo kasi problema, pag wala na kayong pera, pag tatago na kayo, nako, conference na naman. Nako, mission na naman, nag-hide ka eh. Sabi na siya, so don't hide your life. Amen? Pag sinabi, don't hide. Bakit? Pag hiding, ignoring, doubting, escaping, wala mangyayari sa iyo, kapatid. Amen? Kaya, alam niyo, sinasabi ko sa mga kapatid, hindi para i-hide kayo. Sinasabi ko tayo sa inyo, bago umakyat si Jesus Christ sa heaven, may kabilin-bilinan siya. Alam niyo kung anong kabilin-bilinan niya? Ang sabi niya sa Romans 10, sabi niya, how are they to hear without someone preaching? Paano makakarinig yung mga Cambodian, mga Thailander, mga Muslim, yung mga tao hindi nakakilala sa Panginoon kung walang magsasabi sa kanila? Amen? Wala ka namang ibang gagawin eh. Magliliwanag ka lang sa kanila sa pamagitan ng testimony mo. Bahala ng banal na espiritu na magbago sa kanila. Ito, bigyan ka dito mag-end. Sabi mo, go, grow, glow. Aksan mo, go! Grow! Grow! Glow! Grow! That is Matthew 28 verse 19. Maraming mga churches nag-stay sa grow. Amen. Hey! Nag-grow? Yes! Nag-grow? Wow! Pero tanong ko, nag-glow ka ba? At ang impact ng liwanag ay hindi sa liwanag. Ang impact ng liwanag ay sa kaidiliman. Amen. Kapatid naman, ang Pilipinas, comfort zone natin, anytime babalik tayo ng Pilipinas. Pakiusap ko sa iyo, puntahan mo naman yung mga bansa na wala pa doon. Pag-start ka doon, kwento ko lang, pastor, ito mag-end. Itong pastor na to, natagpo ko sila sa Cadiz way back 2023. Ang pangalan nila si Pastor Alan and Elizabeth Mahilong. Na nagbumobilize ako sa Cadiz, Negros Occidental, si Pastora Labandera, si Pastor Ramatay Tricycle Driver. May isa silang anak. Nung nakita ko sila, hindi ko may iwasang iyak. Sabi ko, Lord, Pastor, nilalaban damit ng member? At ang nagbabayad, membro pa? Pastora to ah. Tapos yung pastor nagta-tricycle driver. Pag sinabi ng pasayro, pastor, pakikarga ng gin at saka sa bibigyan. Basag ang puso ko nung araw na yun. Hindi ako makatulong. Totoo yan.
Dali ko kayo sa global. Pastor, wala pa kami pera. Pastor, hindi. Marami akong free ticket na aeroplano. I-provide na lang ninyo yung inyong allowance. Yung 2 ticket na aeroplano kung bigyan ko sa inyo mag-asawa. Tara sa global. Makita ninyo, doon may impact kayo doon. And glory to God, nadala ko po sila sa Vietnam. Thailand. Palating ko namin sa Thailand, in-encourage ko si Pastora, magpaiwan ka dito. Mag-teacher ka kasi teacher graduate ka. Huwag ka naman babalik sa Pilipinas, taga na ba? Hindi ka para doon. Glory to God. Ang liit-liit na pastora, ang laki-laki po ng school niya. Lagi ko sabi ng monitor, Pastora, okay ka na ba? Okay na po, Pastor. Sunod na rin yung asawa mo. Dali mo, dinala si Pastor sa Thailand. Pagdating doon, glory to God, kinuha ng school, yung si Pastor, tagalinis ng garden sa school. Nakakuha ng visa. Nung nakita ko siya, sabi ko, Pastora, nung nakita kita, probinsyana ka. Ngayon, mukha ka ng Korean. Mukha ka ng Koreana. Ang ganda-ganda na niya. Kaya sabi ko sa kanya, pero hindi nagbabago ang vision natin. Build a church. Alam niyo, no? Pumunta po kami doon nakaraan. Isa siya sa pinakamalaking building ngayon na nakuha, na ginagawa ng simbahan. Compile ka na ba? Kalabit mo ka, compile ka na ba? Amen. Palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Come on. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sabi natin, praise the Lord! Yung mga naniniwala na gagamitin ng Lord, pumalakpak, pumalakas! Ang nakikita niyo po at narinig niyo is a manifestation of God's anointing. Ito po ang tinutukoy po. You will